makikita natin na naglalakad na ang mga horned rats at malapit na silang dumating sa labyrinth ng ating bida. Sinasabi ng mga ito na nakita na nila sa wakas ang nakatagong snake cave. Nung malapit na sila sa entrance ay napansin nila na puro workers lang ang nandoon kaya niloko ng mga ito ang bagong may-ari ng labyrinth dahil hindi daw siguro nito alam ang kanyang ginagawa. Sumigaw agad ang kanilang pinuno at sinabi sa kanyang mga kasama na susugurin na nila ang kuweba para makain nila ang mga ahas na nasa loob. Simula daw sa araw na iyon ay hindi na sila tatakbo at sila naman ang mga magiging predator. Nakita nila ang mga naga workers sa loob kaya agad tumakbo ang mga ito para atakihin ang tatlo. Pero, bago pa sila makalapit ay inatake agad sila ni Jinwoo para protektahan ang kanyang mga naga. Pagkatapos noon ay tinaas ng ating bida ang natalo niyang daga at sinabi sa mga naga na ipakita nila ang tunay nilang lakas. Nung napansin ng mga horned rats na merong malalaking naga na biglang lumabas ay naisip nila na nahulog sila sa isang trap. Habang nakatingin ang kanilang leader kung paano sila matalo ay bigla itong may naalala. Kinausap siya ng isang tao at tinanong siya nito kung pinanganak lang ba talaga siya para maghukay ng lupa. Sinabi naman ng horned rat na maliliit ang kanilang lahi at pag hindi niya ito ginawa ay magiging prey lamang sila dahil malalakas at malalaki ang kanilang amo. Binola ito ng lalaki at sinabing siya ang pinakamalaking horned rat na nakita niya pero dahil mukhang mahina ang loob nito ay maghahanap na lang daw siya ng daga na pwede niyang turuan kung paano maging kasing lakas ng kanilang mga amo. Napatigil naman agad ang horned rat at tinanong kung kaya ba talaga niya itong gawin. Siniguro siya ng lalaki at dinagdag pa nito na pwede pa siyang maging isang master ng labyrinth. Bumalik na sa kasalukuyan ng ating storya at makikita natin na tinatanong ng mga daga ang kanilang leader kung ano na ang kanilang gagawin. Nag-isip ito saglit at nung nakita niya ang core ng labyrinth ay naalala ng daga ang sinabi sa kanya ng lalaki na iyon ang magbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Agad itong tumakbo papunta sa core at sinabi ng kanyang mga kasama na kailangan nilang protektahan ang kanilang leader. Gumana naman ang kanilang ginawa dahil makikita natin na nakalusot sa lahat ng naga ang leader ng mga daga. Nung tinawag ni Dominic ang ating bida ay nagulat ito dahil malapit ng dumaikit ang leader ng horned rat sa core ng kanyang labyrinth. Hiniram ni Jinwoo ang sandata ng kanyang naga at tumalon ito ng mataas. Binato niya ang spear sa daga at bago pa nito maabot ang core ay natusok na ng ating bida ang kanyang puso. Agad namang may nag-warning sa kanyang system na naatake daw ang altar. Nung unti-unti nang nawawala ang usok ay nakita nito na kaya pala nag-note off ang kanyang system ay dahil sa ginawa niyang pag-atake. Nagulat naman ang lahat dahil hindi pa rin pala patay ang daga dahil tumingin ito sa core at sinabing para ito sa kalayaan ng mga horned rats. Hindi naman ito hinayaan ni Jinwoo at mabilis nang tinuluyan ang daga. Akala nito ay ang gusto ng horned rat ay sirain ang core pero sinabi sa kanya ni Dominic na ang sa tingin niya ay gusto itong kainin ng daga. Pero, sa hina ng daga ay hindi daw ito posible at mas delikado pa nga daw ang ginawang pagbato ng spear ni Jinwoo sa altar. Babalik na sana ito sa laban pero sinabi sa kanya ni Dominic na hindi na siya kailangan doon. Nung nawala daw ang kanilang leader ay nawala na din ang kanilang lakas ng loob para lumaban. Ang lakas kasi ng mga horned rats na iyon ay katumbas lamang ng kanilang naga workers. Dinagdag din ni Dominic na kabilang ata sila sa mga labyrinth na tao ang nanghuhuli ng mga monsters para maging mga tauhan. Agad namang naisip ng ating bida na kagaya ito ng nangyari dati sa Great War nung ginawa silang mga tauhan ng monsters pero baliktad na ito ngayon. Sa labas ng labyrinth, makikita natin na merong tao na nagmamatsyag sa nangyaring laban. Bumalik ito agad sa kanyang amo at binalita na meron siyang nakitang isang heroic level at 4 na normal level troops sa loob ng labyrinth na iyon. Dinagdag din nito na hindi siguro marunong ang may-ari noon dahil nakita niya na sumugod ito sa harapan nung umpisa pa lamang ng laban. Hindi naman natuwa doon ang kanyang amo dahil kung ganun pala ito kawalang kwenta ay bakit pa siya nagsayang ng benteng horned rats. Agad namang yumuko ang lalaki at nanghingi ng tawad. Sinabi ng monster na wag na niya itong uulitin at palitan na lang niya ang mga nawala nilang daga. Tinanong din nito kung nasaan na ang mercenary niyang kasama at nung sinabi ng lalaki na inaasikaso nito ang blood subjugation sa labas ng labyrinth ay sinabi sa kanya ng monster na pagbalik nito ay maghanda agad siya para sa gera. Hindi naman makapaniwala ang lalaki dahil bakit daw niya ipagkakatiwala ang isang gera sa isang hamak na mercenary.
Sinabi ng kanyang amo na isa lamang din namang hamak na mercenary ang kanyang kausap at wala siyang karapatang kwesyunin ang kanyang mga desisyon. Sinabi kasi sa kanya ng isang mercenary na isa siyang descendant ng mga dragon kaya kahit maliit lamang ang part na iyon ay kakayanin na nitong sakupin ang isang mahinang labyrinth. Dinagdag din nito na masyado na siyang nababagot kaya gusto naman niyang makakita ng isang magandang tanawin. Bumalik na ating storya sa ating bida at makikita natin na pinakita sa kanya ng system ang nangyari sa natapos na laban sa kanyang labyrinth. Dahil masyadong mahina ang mga kalaban ay hindi sila nagkaroon ng experience pero nasanay na daw ng konti sa laban ang mga naga at nadagdagan din ng konting karisma ang kanilang master. Dinagdag din nito na binigay na kay Jinwoo ang title na Beginner Commander. Binati naman agad siya ni Dominic sa lahat ng kanyang mga nakuha pero meron itong iniisip kaya hindi ito nakasagot. Nung tinanong siya ng maid kung ano ang problema ay sinabi sa kanya ng ating bida na madami. Nakapunta sa loob na bahagi ng labyrinth ang leader ng mga daga at kung hindi daw ito interesado sa core ay napahamak sana ang mga workers at si Dominic. Pero, nagpapasalamat pa rin si Jinwoo dahil sobrang hina lang ng kanilang unang nakalaban. Alam ng ating bida na lalo lang hihirap ang mga mangyayari at pwedeng masira ang kanilang lugar sa isang iglap lang kaya kailangan nila ng mas malakas na depensa. Sinabi nito sa lahat ng naga na alalahanin nila ang pakiramdam ng kanilang pagkapanalo. Ang geyser ay isang lugar kung saan namamatay ang mga mahihina ay nakakaligtas naman ang malalakas. Alam ng ating bida na wala pang kwenta ang kanilang labyrinth sa ngayon pero sinabi din nito na ang panibago nilang kabanta sa naga history. Gagawin daw ng kanilang master ang lahat para gawing fortress ang kanilang lugar at maging isang malakas na puwersa. Pinanggako nito sa lahat ng nandoon na maaalala silang lahat bilang mga legends. Lumipas na ang maraming araw pagkatapos ng laban nila sa Horned Rats at sinabi ng system na kinain ng mga naga ang mga daga at nilagay naman nila sa storage ang mga naiwan nitong gamit. Satisfied ang mga naga dahil doon kaya bumaba ang kanilang maintenance cost pansamantala. Inutusan na din ng ating bida ang 3 workers na pumunta sa kuweba para sa mining construction kasama si Dominic. Pinapunta na din ni Jinwoo ang 3 pang workers para naman kumuha ng mga down gems sa loads at mga halaman at binigyan din niya ito ng bantay na warrior. Inisip nito na gusto pa sana niyang gumawa ng nearby patrol at isang hunting ground pero alam nito na wala pa siyang sapat na units at down gems para doon. Gumawa naman ng paraan ang ating bida at pinakita nito ang sungay ng isang horned rat sa pinagbebentahan niya ng down gems. Pinalusot nito na habang naglalakad pa uwi ay nakita niya itong nakakalat sa lapag ng dungeon at tinanong kung meron ba itong halaga. Sinuri naman itong mabuti ng bantay at sinabi kay Jinwoo na halos lahat naman ng bagay sa ilalim ng dungeon ay nabebenta. Nung tinanong siya ng matanda kung wala ba siyang dalang down gem ay napakamot na lang ang ating bida at sinabing nahihirapan din siyang humanap nito sa ngayon. Dahil doon ay sinabi ng bantay na okay na sila sa presyo at ilalagay na lang ulit niya ang bayad sa account ni Jinwoo. Hindi sana ito gustong gawin ng ating bida pero wala na siyang magagawa kaya tinanong nito sa matanda kung ano ang balita sa mga Hell Spiders na sinabi nito sa kanya dati. Tumingin ng masama sa kanya ang bantay dahil naalala nito na tumanji ito nung una niya itong sinabi kay Jinwoo. Napansin naman ito ng ating bida at sinabi lang sa matanda na kailangan kasi talaga niya ng mga down gems. Sinuot nito ang kanyang salamin at sinabing nakaalis na ang unang advance team para doon. Kung gusto daw talaga nitong makasama ay kailangan niyang sumabay sa main squad na papasok sa mga susunod na araw. Bago iyon, dahil dungeon baby ang ating bida ay tinanong ng matanda kung ano ang kanyang level. Sinabi nito na wala siyang alam tungkol sa mga level at binanggit lang na pinanganak siya at lumaki sa 12th floor, sa labyrinth ng isa sa mga Great Dukes. Hindi naman makapaniwala doon ang matanda kaya tinanggal nito ang kanyang salamin at biglang tumayo. Kung ganun daw pala, si Jinwoo ang may pinakamataas na level na dungeon baby sa buong Korea. Hindi naman iyon pinansin ng ating bida at sinabing masyado naman ata niyang pinahahalagahan ang mga level. Seryosong tinanong ng bantay kung wala ba talaga itong alam tungkol sa ibang dungeon baby at sa level system. Napahawak na lang ito sa kanyang mukha nung sinabi sa kanya ni Jinwoo na mula nang makaalis siya sa ilalim ay hindi na ulit siya bumalik sa dungeon at ginawa lang niya ito nung nakaraan dahil sa kanyang kapatid. Napahinga na lang ito ng malalim at kumuha ng kahoy at sinabing ipapaliwanag niya ito sa pinakamadali niyang alam na paraan.
Binabase nila ang level ng isang dungeon baby kung saan silang floor pinanganak kaya kung totoo daw ang sinasabi ni Jinwoo ay kabilang siya sa napaka-konting galing sa deeper floors. Ang mga level 1 to 3 ay malalakas lang ng konti sa normal na tao kaya ang trabaho ng mga ito ay eksplorasyon lamang. Ang 4 to 6 naman ay ang mga nasa assault squad at ang katumbas ng kanilang lakas ay parang mga superheroes sa palabas. Ang 7 to 9 ay ang umpisa ng tinatawag nilang monster territory dahil konti na ang mga ito at dahil doon, yumayabang ang iba sa kanila. Pinaliwanag ng matanda na hindi naabot ng mga tao ang 10th floor pababa nung Great War kaya ibang klaseng mga halimaw talaga ang galing doon. Wala din masyadong impormasyon tungkol sa mga dungeon baby na mula sa deeper floors dahil sobrang konti lang sa buong mundo ang galing doon. Ang alam lang ng bantay ay pagpababa ng pababa ang floor ay nagkakaroon ng mga ito ng kakaibang lakas. Pabiro namang tinanong ng matanda kung meron din bang kapangyarihan si Jinwoo gaya ng apoy o kaya naman ay laser eyes. Tinignan nito ng masama ang matanda at sinabing sinusuri siya nito gamit ang kanyang skill. At ayon daw dito, kahit kamay lang ang kanyang gamit ay weak point nito ang buo niyang katawan. Agad naman itong pinatigil ng bantay dahil gets na daw niya ito. Tinanong na ni Jinwoo kung makakasali ba siya sa main squad at sinabi sa kanya ng matanda na kahit walang pwesto ay magkakaroon iyon para sa isang level 12 na dungeon baby. Pinigilan naman agad nito ang bantay at sinabing huwag niyang sasabihin ang tunay na level ng ating bida. Hindi naman na nakipagtalo ang matanda at sinabi na lang na sasabihin nito kay Jinwoo ang mga kailangan at kung kailan ito sa text. Papahiramin na rin daw siya nito ng mga equipment galing sa kanilang storage para hindi na siya maglabas pa ng pera. Ang huli namang sinabi ng matanda ay kailangan nilang pekiin ang kanyang dungeon baby card kaya kailangan nitong ibigay sa kanyang ang kanyang ID at isang picture. Bumalik naman na sa kanilang labyrinth ang storya at makikita nating nakikinig ang mga Naga workers sa sinasabi ni Dominic. Hindi pa rin ito makamove on sa sinabi sa kanila ng kanilang master kaya ginagaya nito nung sinabi niyang maaalala sila bilang mga legends. Nagulat naman ito dahil bigla na lang sumulpot doon si Jinwoo at tinaong kung ano ang kanilang ginagawa. Aamin naman sana ito agad sa kanya si Dominic pero pinigilan siya ng ating bida at tinanong na lang kung ano ang report nung wala siya doon. Habang naglalakad papunta sa loob ay sinabi ng maid na maayos naman ang nangyayari sa mining construction at meron ding konting down gems na nakita ang mga naghanap sa load at mga halaman. Kita natin na nahihiya pa rin ito dahil nahuli siya ng kanyang master pero dinagdag din ito na meron ding konting down gem na nakuha sa pagtalo ng mga wild beast at dinidisassemble na ang mga labi nito sa kanilang storage. Kinuha nito ang lahat ng nakolekta nilang down gems at binigay ito agad kay Jinwoo. Pagkakuha nito sa kamay ni Dominic ay hindi na ito nag-isip at binato na agad sa altar. Agad namang sinabi ng system na naging down gem energy na iyon kaya sinabi sa kanya ng ating bida gusto niyang mag-summon ng naga. Habang namimili ay kitang-kita sa mukha ni Dominic ang tuwa dahil hindi daw nag-alinlangan ng kanilang master para palakasin ang kanilang labyrinth. Pero, nagulat ito nung sinabi sa kanya ng ating bida na pag-alis nito mamaya ay hindi muna siya makakabalik sa labyrinth na 2 linggo. Sinabi nito na kasali siya sa subjugation quest ng Hell Spiders at hindi naman daw pwedeng magbukas siya ng portal sa tabi ng kanyang mga kasama. Ang rason niya kung bakit niya gagawin iyon ay para makakuha ng down gems ng mas mabilis dahil masyadong mabagal sa kanilang lugar kaya bumabagal din ang kanilang growth. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakapili ng si Jinwoo at si Bing ang gusto niyang kunin ay ang Naga Archer. Pagkalabas ay agad nitong inutusan ng Archer para magbantay sa gate kasama ng isang Naga soldier. Pinakita ni Jinwoo kay Dominic na naubos agad ang down gem energy na inipon nila ng ilang araw. Inisip nito na kailangan niyang iwan ang 2 down gem energy na natitira para sa maintenance kaya binigay niya ito kay Dominic. Habang nakatingin sa maid ay merong naisip na ideya si Jinwoo. Tinuro niya ang portal na pinapasukan niya at tinanong kung pwede bang ibahin ang sukat nito. Lumipas na ang ilang araw at makikita natin na nasa Pojo Geyser Gate na ang ating bida at ang kanyang mga kasama. Nagpakilala sa harap si Lee Junyoung dahil siya ang magiging commander ng Hell Spider Expedition. Hahanapin at papatayin daw nila ang lahat ng Hell Spiders na sumakop sa 2nd floor ng dungeon sa loob ng 2 linggo. Pinapila nito sa harap ang mga dungeon baby na kabilang sa assault team para makita ito ng kanilang mga kasama.
Sinabi nito ang kani-kanilang level simula sa kanya na 8 hanggang sa 0 at makikita din daw nila ito na nakasulat sa kanilang kanang kamay. Bigla itong lumingon sa isang sundalo at sinabing tapos na ang kanilang maikling briefing. Dahil doon ay niradyo na niya ito sa lahat at sinabing bubuksan na nila ang B-gate dahil doon sila dadaan. Dinagdag ni Lee na ilang araw nang nauna sa kanila ang unang squad na pumasok kaya kailangan nilang magmadali para abutan ang mga ito. Pagkapasok pa lang nila ay meron agad na huli ang monster sa kanilang kasama. Isa ito sa mga tao o kilala din sa tawag na explorers at sila ang mga lumaban dati sa mga monsters at ang nagpanalo sa Great War. Sinigaw ng kanilang commander na ang tawag sa monster na iyon ay whip-tailed lizard at kailangan daw nilang mag-ingat sa buntot nito. Nakatingin lang sa kanila ang assault team at nagreklamo agad ang isa dito dahil isang monster na mababa ang makukuha nilang pera pa ang una nilang nakita. Dinagdag din nito na bumaba na talaga ang kalidad ng mga explorer simula nung nanalo sila sa Great War. Pabigat na lang daw ang mga ito at sinabing ang mga dungeon baby na lang dapat ang nandoon. Hindi naman na natutuwa ang ating bida sa kanyang nakikita at sa naririnig niyang mga usapan kaya nilabas nito agad ang kanyang sandata. Mabilis itong tumalon kaya tumigil ang kanyang mga kasama para tumingin sa kanyang gagawin. Hiniwan nito ang monster sa leeg at mabilis itong natalo. Seryoso lang natakinjan sa kanya si Lee at inisip na iyon ang nirekomenda sa kanila ng kanilang boss na level 7 mercenary. Nung natauhan na ang lahat ay inutusan agad ng commander ang mga explorer para tignan kung ano ang lagay ng kanilang kasama. Nakita ng mga ito na hindi na gumagalaw ang lalaki kaya sinabi agad ni Lee na kailangan na nilang umalis doon bago pa kumalat ang amoy ng dugo. Pinaalala nito na tignan nila kung merong nahulog na down gems at wag na wag daw nilang kakalimutan ang deodorization para hindi sila masundan ng mga monsters. Lumingon ang babae sa likod at sinabi sa ating bida na magaling itong gumalaw para sa isang level 7. Tama daw ang matanda sa pagrekomenda sa kanya dahil mas panatag ang lahat kung maraming malakas na dungeon baby doon. Pero, kung pwede daw ay wag na niya itong uulitin dahil ayos naman na pinapakita niya ang kanyang lakas pero baka mapagod agad siya at hindi na mapakinabangan ang kanyang lakas kung kailan kailangan na talaga. Kahit ang mga normal na tao daw kasi ay kayang talunin ang mga iyon ng sama-sama at pag dumating na ang mga monsters na malalakas ay doon nagagalaw ang mga dungeon baby. Kalmado namang sinabi sa kanya ni Jinwoo na hindi niya kailangang mag-alala dahil ginalaw lang nito ang kanyang katawan para hindi ito manlamig. Bigla namang natigil ang kanilang usapan dahil lumapit sa kanila ang isang explorer at sinabi nito na pwede na silang gumalaw at isang oras na lang ang kanilang lalakarin bago nila maabot ang save point. Nakadating na sila doon at mabilis nang lumipas ang isang buong linggo. Galing lang sila sa laban at inutusan ng commander ang mga explorer para puntahan ang lugar kung saan nila tinalo ang ibang mga monsters para tignan kung merong down gems doon. Habang naglalakad ang mga ito ay bigla na lang may makinang na bagay na nahulog galing sa taas at tinignan agad ito ng explorer. Bumalik naman agad ang eksena kay Lee dahil sinabi sa kanya ng isang explorer na hindi nila maintindihan dahil akala nila ay nakahabol na sila sa unang team na pumasok pero bigla na lang nawala ang kanilang tracks. Inisip naman ng commander na ang posibleng rason lang doon ay nakasalubong nila ang mga Hell Spiders. Natigil naman ang usapan ng dalawa dahil merong sumisigaw na explorer at tinawag siya ng malakas. Sinabi nito na habang nagpupulot siya ng down gems kanina ay bigla na lang nawala ang kanyang mga kasama sa likod. Agad namang nalala ni Lee na sobrang lapit lang ng lugar na iyon sa pwesto nila ngayon kaya kung merong monsters doon, meron din sa kanila ngayon. Dahil doon ay sumigaw agad ang kanilang commander at sinabing gamitin agad nila ang flares. Nung lumiwanag na ang buong paligid ay doon na nila nakita ang kanilang mga kasama na nakasabit sa taas ng kuweba. Dahil hindi alam ng babae kung ano ang may gawa noon at kung ilan ang monsters ay sinabi niya sa kanyang mga kasama na kailangan muna nilang umalis doon at mag-regroup na lang. Nakita naman ng ating bida ang gagamba sa likod ni Lee kaya sinabihan niya agad ito na mag-ingat. Isang level 8 na dungeon baby ang kanilang commander kaya madali nitong natalo ang monster. Sinabi nito sa lahat ng kasama niyang assault team na pumunta sa harap at gumawa naman ng isang malaking shield ang mga explorers sa gitna. Napansin nila na mawawala na ang liwanag ng kanilang flare kaya sinigaw ulit ng babae na gumamit pa sila ng isa. Muntik na itong maatake ng kalaban pero buti na lang ay nakita ito ng ating bida at nasalag ito ng mabilis.
Pagkailaw ng sumunod na flare ay hindi makapaniwala ang lahat ng nandoon dahil nakita nila na pinapalibutan na pala sila ng malalaking gagamba.